Bantamweight Division, masasakop na ng mga Hapon. Sino ang pag-asa nating mga Pinoy? Pag-usapan natin yan mga trops. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakiclick muna ng like and notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat trops. Usapang Bantamweight Division naman po tayo mga trops. Sa 118-pound weight class nga po, ay may mga kanya-kanyang kampiyon na ang 4 major sanctioning bodies. Andyan si Junto Nakatani sa WBC, Takoma Inoue sa WBA, Emmanuel Rodriguez sa IBF, at Jason Moloney sa WBO. Kung mapapansin yung mga trops ay dalawa sa mga kampiyong ito ay Japanese boxer. Ang Australian champion naman na si Jason Moloney ay dedepensa ng WBO belt sa Japanese bantamweight contender at undefeated na si Yoshiki Takei. May kargadang 8 wins at 8 knockouts. At ang Puerto Rican champion naman na si Emmanuel Rodriguez ay dedepensahan ang IBF belt kontra sa Japanese bantamweight contender at undefeated rin na si Ryusuke Nishida. May kargadang 8 wins at 1 knockout. Kung sakaling masilat ng mga Hapon sina Moloney at Rodriguez ay madodomina na ng tuluyan ng mga Hapon ang 118-pound bantamweight division. Sa ngayon ay may mga natitira pa tayong Pinoy bantamweight top contenders kagaya nila Jerwin Ancajas, Vincent Astrolabio, Raymart Gabalio at Jonah Sultan. Pwede rin natin isama sa listahan si 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. bilang ating pambato kahit na wala na ito sa top 15 rankings ng 4 na major sanctioning bodies. Kakagaling lang sa talo nila Ancajas at Jonah Sultan at ayon sa plano ng kanilang kampo ay hindi muna sila isasalang sa isang world title fight. Si Vincent Astrolabio ang rank 1 top contender ngayon sa WBC habang rank 1 contender din si Raymart Gabalio sa WBO. Si Donaire naman ay wala pang inaanunsyong next move para sa kanyang boxing career. Ngunit dahil galing ito sa dalawang magkasunod na talo ay safe to say na magpapainit muna ito ng ilang tune-up fights bago ulit bumalik sa isang world title shot. Si Astrolabio at Gabalio ang pag-asa natin mga trops para hindi tuluyang madomina ng mga Hapon ang dibisyong ito. Ang tanging tanong lang sa ngayon ay kung kakayanin pa ba ng ating mga natitirang Filipino boxers ang magkampiyon sa nasabing dibisyon. Para sa inyong mga trops, sino sa mga boksingerong nabanggit ang kaya pang makipag-compete sa world title shot? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba.